Genesis chapter 29. Dumating si Jacob sa bahay ni Laban. Tinuloy na ni Jacob yung lakad niya papunta kina Laban at nakarating siya sa lugar ng mga taga-east. Tapos may nakita siyang balon sa bukid. May 3 grupo ng mga tupa na nakahiga sa tabi nun. Kasi doon umiinom yung mga tupa. May malaking bato na nakatakip sa balon at pag nandun na lahat ng grupo ng mga tupa, inaalis ng mga shepherd yung bato sa balon para painumin ang mga tupa. Tapos, ibabalik nila yung bato sa dating pwesto. Kinausap ni Jacob yung mga shepherd. "Mga brad, taga-san kayo?" "Tagaharan kami," sagot nila. Tinanong niya sila, "Kilala niyo ba si Laban, yung apo ni Nahor?" "Oo, kilala namin siya," sagot nila. Nagtanong ulit si Jacob, "Kamusta siya? Malakas pa ba?" "Okay naman siya," sagot nila. "Oh, yun na pala si Rachel. Kasama ng mga tupa nila. Anak yan ni Laban," sabi ni Jacob. "Tutal, maaga pa. At di nyo pa naman ikukulong yung mga tupa. Bakit di nyo sila painumin tapos dalhin nyo muna sa bukid para pakainin?" Sumagot sila, "Hindi pa pwede. Hintayin muna namin na makarating lahat ng mga tupa dito. Saka aalisin yung bato dyan sa balon. Tapos, doon pa lang namin sila paiinumin." Habang nakikipag-usap si Jacob sa kanila, dumating si Rachel, kasama ang mga inaalagaan niyang tupa ng tatay niya. Pagkakita ni Jacob sa pinsan niyang si Rachel at sa mga tupa ng tito Laban niya, pumunta siya sa may balon, inalis yung batong nakatakip doon at pinainom niya yung mga tupa. Tapos, kinis niya si Rachel sa pisngi at naiyak siya sa sobrang tuwa. Sabi niya kay Rachel, "Kamag-anak ako ng tatay mo. Anak ako ni Rebecca." So, tumakbo si Rachel pa uwi at sinabi yun sa tatay niya. Nung marinig ni Laban yung tungkol sa pamangkin niyang si Jacob, tumakbo siya para salubungin ito. Tapos, niyakap niya si Jacob at kinis. Saka sinama pa uwi. Kinuwento ni Jacob kay Laban ang lahat ng nangyari. At sinabi ni Laban, "Oo, kamag-anak nga kita. Magkadugo nga tayo." Nagstay si Jacob doon ng 1 buwan. Nagtrabaho si Jacob kay Laban. Sinabi ni Laban kay Jacob, "Hindi porket kamag-anak kita, hindi na kita babayaran sa trabaho mo. Magkano ba ang gusto mong sweldo?" May 2 anak na babae si Laban. Si Leah, yung panganay. Si Rachel naman, yung mas bata. Maganda yung mga mata ni Leah. Pero si Rachel, maganda ang muka at katawan. Na-in love si Jacob kay Rachel. Kaya sabi niya, "Magtatrabaho ako ng 7 taon sa inyo. Basta pumayag kayong maging asawa ko si Rachel." Sumagot si Laban, "Mas gusto ko namang ibigay siya sa'yo kesa sa iba pang lalaki. Sige, magstay ka dito sa akin." Nagtrabaho nga si Jacob ng 7 years para kay Rachel. Pero parang ilang araw lang yun kay Jacob. Kasi nga, mahal niya si Rachel. Sabi ni Jacob kay Laban, "Tapos na po yung time na napag-usapan natin. Ipakasal niyo na sa akin ang anak niyo." So, naghanda si Laban para i-celebrate ang kasal at in-invite niya lahat ng tao sa lugar nila. Pero nung gabing yun, imbis na si Rachel, si Leah ang dinala niya kay Jacob at sinipingan ito ni Jacob. Binigay ni Laban kay Leah ang alipin niyang si Zilpa para maging katulong nito. Kinabukasan, nalaman ni Jacob na si Leah pala yung kasama niya buong gabi. Pinuntahan niya si Laban at sinabi, "Bakit niyo ginawa sa akin to? Nagtrabaho ako sa inyo para kay Rachel. Pero bakit niyo ako niloko?" Sumagot si Laban, "Dito kasi sa amin, hindi nauunang mag-asawa yung mas bata kaysa sa panganay. Tapusin mo na lang itong 1 week na celebration. Saka ko ibibigay sa'yo si Rachel. Basta, magtrabaho ka ulit sa akin ng 7 years. Pumayag si Jacob at tinapos nga niya yung 1 week na celebration. Tapos, binigay ni Laban ang anak niyang si Rachel para maging asawa niya. Binigay ni Laban kay Rachel ang alipin niyang si Bilha para maging katulong nito. Sumiping din si Jacob kay Rachel at mas minahal niya si Rachel kaysa kay Leah. Tapos, nagtrabaho ulit siya ng 7 years kay Laban.
ang mga anak ni Jacob. Nakita ni Lord na hindi ganun kamahal ni Jacob si Leah, kaya niloob niyang magkaanak ito. Si Rachel naman, hindi magkaanak. Nabuntis si Leah at nanganak ng lalaki. Sabi niya, "Nakita ni Lord ang paghihirap ko. Ngayon, mamahalin na ako ng asawa ko." Kaya Reuben ang pinangalan niya sa bata. Nabuntis ulit siya at nanganak ng lalaki. Sabi niya, "Narinig ni Lord na hindi ako mahal ng asawa ko, kaya binigyan niya ako ng anak." Kaya Simeon ang pinangalan niya sa bata. Nabuntis ulit siya at lalaki ulit ang anak niya. Sabi niya, "Ngayon, magiging close na kami ng asawa ko kasi 3 na ang anak ko sa kanya." Kaya Levi ang pinangalan niya sa bata. Tapos, nabuntis pa siya at lalaki ulit ang anak niya. Sabi niya, "This time, pupurihin ko si Lord." Kaya Judah ang pinangalan niya sa bata. Tapos, hindi na siya nagkaanak ulit.